If you're new here, please subscribe. Follow the MMA Superfan on YouTube for the latest news and the fearless views in the world of combat sports. What's up, my fellow MMA super fans? My name is Nisi Kashan, and today we are joined by one of the brightest prospects in Philippine MMA today. He is the one and only, the Green Goblin, Marwin Kirante. Marwin, welcome back to the Hello po. program. And Hello po, personally, good evening. I want to congratulate you. Hindi ko nagawa yon in your Thank you in your po. last fight. Very spectacular performance, at ngayon nag-uusap tayo dahil noon, a month ago, ang pinag-uusapan lang natin, Marvin, kailan ka babalik? Gusto mo bang makabalik agad? Ngayon, makakabalik ka na on November 29, Yeah. slightly over a month after na mapanalo mo yung One Friday Fights debut mo. You will return to action at One Friday Fights 89. Marvin, ang tanong lang lahat, of course, syempre parang hindi ka pinawisan doon sa una mong laban, pero Siguro ito, ngayon pinagpapawisan na ako. wag natin masyadong batiin. Pero Opo. Marvin, what led you to decide na sige, kung merong maihahain sa'yo na laban, kahit next month agad, kakagatin mo na kaagad. Ano yung decision mo ano yung motivation mo to decide na lumaban ulit on November 29? Um, Kasi tuloy-tuloy kasi yung training eh. So, Mm. para hindi po matenga, so tuloy-tuloy Mm. din yung Mm. laban. Actually, Mm. meron sa December eh. Pero sabi kasi nung Mm. manager ko, kung hindi daw ako Mm. nagmamadali, meron naman daw December. Mm. Ang kaso po, magpapahinga po ako sa December, uuwi ako sa amin Mm. Mm. para sa mga pamilya ko. Kaya so Mm. ngayon inagahan ko na Mm. siya para 'di ba, makahabol pa sa New Year if kung pagpala rin Ah, na manalo ulit. ah. Marvin, nakakataas ba ng kumpiyansa? Because sabi na tulad nga na napag-usapan natin last time na napakaganda ng 2024 mo, sa lubong sa'yo. Nanalo ka sa Zeus, nanalo ka sa Brave, ngayon nanalo ka sa One Friday Fights. Ngayon mabibigyan ka ulit ng isa pang pagkakataon na maging 2-0 sa One Friday Fights. Malaki bang bagay sa yun in terms of confidence, yung tiwala mo sa sarili mo as a mixed martial artist, at ando na rin yung pag-angat ng reputation mo on the international stage? Malaking bagay ba yun na tuloy-tuloy ka, at the same time may momentum ka at may chance kang mag 4-0 sa taon lang ito? Um, Napakalaking bagay talaga ito at sobrang saya ko dahil siyempre nanalo ako nung sa unang laban ko sa Mm. One, 'di ba? So, kumbaga um, ito yung isa sa Mm. pinakamalaking laban ko ulit Mm. sa One. Mm. At kung pagpala rin akong manalo ulit ngayon, Mm. mm, pero Mm. tuloy-tuloy naman kasi yung training ko kaya yung kumpiyansa nandun pa rin Ah, talaga. ah. Marwin, happy ka ba sa development mo as an athlete? Kasi unti-unti, ang ganda nung trajectory mo, ang ganda nung lipad mo eh. Gusto mong word lipad. Kasi Okay. from local level, nagtuloy-tuloy ka sa regional, tas ngayon international na. Konti na lang, talagang kakato ka na dun sa main stage ng One Championship or sa main roster. Kamusta yung, ikaw, Oo nga po. papaano mo madi-describe yung development mo all throughout this year? Ano yung pwede mong masabi natin na mapunto o ma-determine na ano yung sa mga development mo as an athlete na namamangha ka? Kasi in the span of 1 year, ito na yung na-achieve mo bilang isang atleta. Um, na, Parang ginagaya ko yun nga to, si Alessandria. Wow, si Tsaka Adesanya talaga. yes, tsaka si Shano Mali, Sugar Show. So, ginagaya ko siya para, um, kasi yung sa height ko sa 125, 'di ba? So, medyo medyo matangkad ako, mahaba yung mga galamay ko. Kaya
Napakagandang, hindi ko masabi, hindi ko maibigkas eh. Ah, Ano ba to? Basta yun po. sige. Hindi. More ba na happy ka dahil nag evolve ka as a fighter at unti-unti yung mga Opo, kunyari mga skill set na pinapangarap mo lang noon ay unti-unti mo nang napapakita sa laban. Tama ba? opo, opo, tama po, tama po. Mga specific na Tama po. ano yung mga specific na bagay na hanggang ngayon nagugulat ka na na-execute mo na sa laban na alam mo yon na talagang inaral mo sa ensayo, inaral mo sa training with, of course, kasama mo sa pang-araw-araw si Maclero Iornido, Mark Yes po. Strigel, Prof. Jerry Legaspi. Ano yung mga bagay na talagang hanggang ngayon na masasabi mong parte na ng weapons mo whenever you step inside the ring or inside the cage? Yung weapons ko talaga, striking po talaga. Pagdating naman po sa ground, nag-develop din ako kahit sa wrestling po kasi nandyan yung mga coach ko eh, mga kasama ko sa team, katulad nila Strigel, sila sila McCleary. So, sila yung lagi kong ka-sparring na yung tipong nabubugbog ako. Kaya doon ako mas lalong gagaling at lalakas pa po doon sa kanila, sa tulong nila. Tsaka doon naman po sa striking, confident naman po ako dahil nagagawa ko sa laban yung mga ginagawa ko sa training, ginagawa namin ng coach ko kung paano kung paano siya unti-unting, 'di ba? So, ayun, pagdating sa laban, nagagawa naman kahit papaano at medyo okay naman po yung nangyari nung laban. Ito bang kumpiyansa na to from, kasi masasabi natin, kalibre yung nakakasama mo sa gym, kalibre yung nakaka-ensayo mo. Malaki yung bagay ba to dun sa decision mo na, o sige, kahit sino ang ihain sa akin o itapat sa akin in my next fight, kahit etong buwan agad, etong November agad, eh handang-handa ako. Um, Opo, para sa akin po, sapat na po yung mga ka-sparring ko para lumaban ako sa international. Kasi yung di kalibre nila ng mga kasama ko, pang international na rin po eh. Katulad ni Mark Stregel, nakapunta na rin po ng UFC, 1FC. So, tsaka black belt pa po siya. And meron naman po akong coach na si Coach Jerry Legaspi, tsaka yung coach ko na si Coach Nong. So, ibang ibang level po yung tinuturo nila sa akin at ako naman po at nakikinig naman po ako sa kanila at sinusunod ko po kung ano yung mali ko, kung ano yung dapat kong ayusin para sa laban, katulad nila Strigel na ganito yung gagawin ko para hindi ako katulad sa pag-bridge. So doon po ako natitenga eh. So kailangan ito daw yung ayusin ko. Ginagawa ko naman po kung ano yung dapat gawin. Marwin, may pressure ba? Kasi this year talaga yung tatlong una mong panalo, lahat by finish eh. Yung isa via rear naked choke, yung isa via front kick, knockout, 18 seconds. Tapos itong itong huling laban mo, talagang before the second round ay umayaw na, tinigil na. May pressure ba to keep that track record heading into this fight na kahit pa paano makuha ko rin ulit yung finish o nandun ka sa posisyon na basta maganda yung performance at manalo, yun ang importante. Ayun po yung importante eh. Kung hindi man po kagaya ng mga nakarang laban ko, kung hindi man po ganun yung senaryo, kung aabot man kami sa pangatlong round, at siguro masubmit ko siya or ako yung masubmit, depende na lang po sa amin kung sino yung malakas yung stamina. So, halos lahat naman po pinaghahandaan ko eh. Doon pa lang po sa stamina. And actually gusto ko pong masubukan yung stamina ko ngayon na umabot kami ng tatlong round para maipakita ko po sa inyo, sa mga Filipino fans ko na fans na hindi lang ako pang 1 round, 2 rounds, 'di ba?
Mm. So pang 3 rounds din ako or pang 5 rounds ganon. So Mm. para iba rin yung, 'di ba? So iba tong ibang Mm. hangin to. So Mm. yun po. Lahat ng nasa main roster ng One Championship eh napapansin ka na. At isa sa mga previous na nakapansin sa iyo ay ito nga si Lito Adiwang. Anong feeling na isa sa mga kuya mo sa industriya ay ang sabi niya sa iyo ay to be exact, talagang ano, that kid is good. Yun yung sabi niya eh. Anong feeling Opo. na mabasa mo yon o marinig mo mula sa kanya, isang kuya mo sa industriya na talagang feeling niya na dahil sa skill set mo, dahil sa pinapakita mo, at this level ay deserve mo nang makasama sa main roster ng One Championship. Um nung nakita ko po yung post, napakasaya ko po talaga dahil tipin mo napapansin po ako ng fighter na hinahangaan ko lang noon. So napapansin na ako ngayon. Um Napakalaking tulong po sa akin yun bilang fighter na ayun may nakakakilala na pala sa akin hindi lang dito or sa ibang bansa man. Yan po napakalaking bagay po sa akin at nagpapasalamat po ako dahil sa kanila na sila yung nauna. Nire-respeto ko po yun sila. Maraming salamat po sa yan po. Marwin, dahil do sa sinabi nila, ang dami na nagsasabi sa kanila na nasa level ka na ng main roster. Ikaw ba, do you take that as a compliment and a motivation or parang nakaka-pressure on your part? Kasi sinasabi nila, hindi ka na daw nababagay dyan sa One Friday Fights. Dapat doon ka na sa big league ng One Championship. Um, di ko naman po minamadali yung career ko. Um, okay lang po na kahit dahan-dahan lang muna. Mm. Basta tuloy-tuloy lang po yung panalo ko at Mm. okay, manalo ulit sa laban na to. Mm. And actually, pupunta rin ako dyan eh. Mapupunta Mm. rin ako kung gustuhin ko Mm. po, di ba? Mm. Nasa akin na po yun kung ititigil ko ba na Mm. makapunta doon. Ah. So yun po, susubukan ko po yung kakayahan ko na makapunta Mm. doon sa big stage na yun Mm. na sinasabi nila. Mm. Marwin, hindi kasi natin hawak o di natin alam na baka you're just one win away or one performance away. Kasi iba katulad ni Carlo Buminaang, 5 laban bago napunta sa main roster. Si Fritz, muntikan na makapasok ng mismong main roster ng One Championship. Hindi mo alam eh. Ano Oo nga po. mararamdaman mo just in case na ulit makapag-pull off ka ng isang spectacular performance sa pangalawa mong laban ng One Friday Fights debut at bigla nila ibigay sa iyo yung $100,000 contract. Ikaw ba sumagi na sa isip mo yon? Um, Actually, hindi pa po eh. Hindi pa po sumagi sa isip Ah, ko yun eh. Pero kung pagpala rin man po na ibigay nila sa laban ngayon, kung ah, ibibigay nila, why not, di ba? ah. Magandang actually magandang advance birthday 'yon dahil alam ko magbo-birthday ka this December tapos Oo nga mag-New po Year eh. pa. So, Isang malaking regalo sa akin yun. so kung may birthday wish ka, yun ang gusto mong birthday wish kung sakali, yung kontrata. Opo, opo, kung sakali po. So, kung ilalagay natin into perspective, talagang this is the best decision kasi nga sabi mo nga inoferan ka na isang organization before, tingin mo parang hindi para sa iyo. And then ito, yung wish mo na tuloy-tuloy mangyayari. Do you believe this is the right decision na ginawa mo? Na pumunta ng One Friday Fights, nakuha mo yung desire o yung wish mo na magtuloy-tuloy at the same time, may chance ka na makakuha pa ng mas malaking kontrata. Um, may chance po na makakuha po Ah. ng malaking kontrata. If kung, kaya, ngayon, sa ngayon, puro training ako Mm. and na may pagpala rin ulit na makuha talaga tayo Mm. Yan. para Yan ang sa gusto ko big sa, stage na yun.
Yan ang gusto ko sa isang Green Goblin eh, yung kumpiyansa eh. Kahit may atraso pa sa akin yan. Pero atraso na yon. Iniiwan ko na yan. Iniiwan ko na sa nakaraan yan dahil tuwang-tuwa ako dahil tinaguyod talaga ni Marvin Kirante ang Philippine MMA on the big stage sa One Championship, di lang sa One Championship pati sa Brave. And of course, yun lang naman ang gusto natin dito sa The MMA Superfan eh magtuloy-tuloy si Marvin dahil obviously hindi lang ako yung nagsasabi, the future is so bright for this young man. And Marvin, before kami magpaalam sa iyo, baka meron kang gustong nais pasalamatan na patuloy na sumusuporta sa karir mo bilang isang mixed martial artist. Nagpapasalamat uh, sa pamilya ko, sa province. Stay lang po kayo dyan and pauwi na rin ako. And sa mga coach ko, lalo na kay Coach Nong Laurio, maraming salamat po sa tulong nyo. And kay Coach Jerry Legaspi, salamat po ng marami. Sa Sambo team, kay Mark Strigel, salamat po sa tulong. And kay Roy Legaspi, tsaka kay Ornido, maraming salamat Yan, sa mga tulong nyo sa akin. BFF mo. Anyway, Yes. Marvin, we wish you nothing but the best and for the win tayo pagdating on November 29. Naway pagpala rin po akong manalo ngayon and supportahan nyo lang po ako. So, let's go. Bakbakan na to. That's it for all of us here on the MMA Superfan. Don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from the MMA Superfan. Again, I'm Nisi Casiano with the Green Goblin, Marvin Kirante. Till next time. Let's go.